naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay itataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan. Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes, unang-unang araw ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan sa taong 2024. Isang oras na naman po nyo kaming makakasama dito po sa palatuntunan Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with Northern Police District and Eastern Police District, headed by the action man, the author, DDD-ONPD, Police Colonel Benliner Capili. Magandang tanghali sa District Director ng Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito G. Gapas. District Director ng Eastern Police District, Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asweta. Maaari nyo po kaming panoorin live sa FB DWBL live streaming Lingkod ng Bayan. Nasa YouTube po kami. At sa talapihitan sa inyong radyo, 1242 kHz AM band. So this time we have 5 minutes after 12 o'clock. Ang programa po ay sisimulan ng ating Bless Our Cups. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat ng bumubuo at sa lahat ng nasa likod ng programang Lingkod ng Bayan, Ma'am Flory Gabitan, Sir Benliner Capili, a blessed Happy New Year to you. I am very happy to be here and I feel so honored to be part of your program. This is the second day of the new year. And hayaan niyo po akong magsimula by sharing with you one Bible verse from the book of Psalms. Psalm 90, verse 1 in particular. Very quickly, I would like us to zero in this one verse
and maybe extract a couple of principles sa pwedeng maging gabay natin sa pagsisimula ng bagong taon. No? Para sa mga driver na katulad ko, na nagda-drive ng sasakyan, alam po natin na very important po yung rear view mirror natin. Kasi ang silbi po nito, it gives us an idea about our distance sa kotse na nasa likod natin. It gives us a chance to know kung ano-ano yung mga nalagpasan natin. And it also helps us determine our position and supposed direction pag tayo ay nasa freeway. Ngayon po, upgraded na. Dahil may mga dash cams na, no? Na ang lahat ng sasakyan. Meron nga ako nakita isang tricycle, may dashcam na rin. Tinalo pa tayo, no? Sa pamamagitan ng dashcam na ito, pwede nating balikan at ulit-ulitin ang mga nangyari nung nakaraan, mga nangyari nung tayo ay tulog. Di ba? May mga dashcam na ganun eh. At malalaman natin kung ano yung mga tunay na nangyari versus our theories, kung ano yung naging sanhi ng isang kaganapan. Kasi at times, our imagination, our understanding and interpretation of things, they do not agree or coincide with what really transpired. So, it's good to look back. Yan po yung aking gustong maging punto ngayong araw na ito. No? It's always good, and I think there's wisdom in looking back. This is true with life. Before we leave and not really totally forget 2023, let's look back and see what really happened. No, yung verse na tinutukoy ko kanina, Psalm 90 verse 1 ay sabi dito, Lord, you have been our dwelling place in all generations. Before the mountains were brought forth, wherever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting, you are God. No? You have been our dwelling place in all generations. So here's the Bible verse for today. Now, the author, what I want us to see is yung lahat ng success, lahat ng nalagpasan nila, everything that has been said and done, ina-attribute niya ito lahat to nobody else but God. Now, there will be people who would ask, why God? Why give him all the credit? Okay? Let me tell you a few things about God. He is the all-wise God, the all-powerful creator God. And notice the magnanimity, the minute details of everything he has made. All these, na ma-observe natin, the human body, the beauty of nature, the details of the flora and fauna. None of these could have happened by chance. If we pay attention to the complex design of things and their working relationship with each other, a great designer should be behind all this. And that's God. He is the life giver and sustainer. He is our merciful and loving Father. Imagine that. Yung Diyos na perpekto, yung Diyos na banal, bibigyan niya tayo ng pagkakataon na tawagin siyang Ama. Sino ba tayo? Tayo mga makasalanan. Diba? We are limited beings compared to Him who is finite or unlimited, perfect. We can have a relationship with this holy God, with this almighty God. Yes, we can. Through Jesus Christ, the baby born during the first Christmas day. He said in His Word, that for as many as received Him, Jesus Christ, the baby born in Bethlehem, to them He gives the right, karapatan, upang maging mga anak niya. Hindi sinabi ng author dito na dahil may magaling tayong king, may magaling tayong leader, or we're better than the others, we have superior skills, we're brilliant, we're more learned, we have abundant resources, we're rich. No, these are all good things. These are blessings from the Lord. But sabi niya, Lord, it's you. You have been our dwelling place. Note this, mga kapatid, mga men in uniform, aming kayo dinadalangin palagi. Note this, that
These are all blessings from the Lord, but never let the blessings, never let the victories, the triumphs, and the trophies move us away and blur our vision of God, who is the true source. You're familiar with this Chinese proverb: when you drink water, remember the source. Okay? Remember the source. Imagine how awesome it is to be in the refuge of God. He is our dwelling place through all generations. The Creator who brought forth the entire world, protects and shelters us. He is our home for our present life on earth and the one to come. From everlasting to everlasting, the Bible says, He's our God. So come, let Him cover you in His love. Thank you for the blessing of 2023 and trust God as you journey to 2024. Remember this: God is faithful yesterday, today, and forever. Let me pray for you. Lord God, today, thank you for the encouragement. I pray for our men in uniform. They have a big task ahead of them. We don't know what 2024 would bring to our lives, but one thing is for sure: God is faithful. You are faithful. And we can have a relationship with you. I hope all of us, Lord, our men in uniform, would have a genuine personal encounter and relationship with the Lord Jesus Christ. Walk with us, Lord. We trust in you as we journey through 2024. In Jesus' name we pray. Amen. Grateful for this opportunity. God bless you. Back to you, Ma'am Flory. Okay, maraming salamat po. Yan po yung ating Bible verse from Bless Our Cups. Inihatid po sa atin ni Reverend Saris Marie Fidel, Pastor Harvest Bible, Fellowship, Life Coach, Bless Our Cups, NPD, and Marikina. Thank you very much. Happy New Year. Okay, we have 12 minutes after 12 o'clock. Ang programa ito ay untog sa atin ng Tuburan Coffee, first homegrown fine specialty coffee in Cebu. Handpicked and roasted with love, founded by Honorable Aljon Diamante, Mayor of Tuburan, Cebu. Siyempre, baka akala nung aking ko-angkor, nakalimutan ko na siya. Binati po ako ng Happy New Year, no? So this time, kasama ko po ang aking co-anchor, Police Major Darius Agmaliw, PIO, Eastern Police District. Partner? Yes, ma'am. Mula po sa kapulisan ng Northern at saka EPD, babatiin po natin ang ating Chief PNP, Police General Benjamin Acorda Jr. Sir, ating Regional Director ng NCRPO, Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. Sir, ang ating District Director ng EPD, Police Brigadier General Wilson Asueta ng Command Group, Police Colonel Oscar Asildo, ang ating DDDA, DDDO, Police Colonel Leonard Luna, at ang ating CDDS, Police Colonel Jonathan Calixto. Binabati ko na rin po ang District Director ng Northern Police District, walang iba kundi Brigadier General Rizalito Gapas, at ang ating buting DDDO, Police Colonel Benliner Capili. Sir, magandang tanghali po. Okay, since today is the first day of is the second day of January 2024. Siyempre, batiin natin ating Chief PNP, Police Brigadier General Benjamin Acorda Jr., RD, NCRPO, Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr., at ang D-Staff ng Northern Police District. Siyempre, the District Director, Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito G. Gapas, DDDA, Police Colonel Erosito N. Miranda, DDDO, Police Colonel Benliner L. Capili, CDDS, Police Colonel Edilberto B. Pitaliano. COP ng Caloocan City Police Station, Police Colonel Ruben Lacuesta, Malabon City Police Station, Police Colonel J. Baybayan, Nabota City Police Station, Police Colonel Mario C. Cortez, Valenzuela City Police Station, Police Colonel Salvador S. Destura.
Nice muna natin pasalamatan mamaya-maya po ihatid natin ang ating report mula po sa bulwagang pambalitaan ng Eastern Police District. And maghahandog tayo ng awitin ng ang happy birthday, no? Dalawang importanteng tao, no? Sila po yung mga district directors na nagdiwang ng kanilang kaarawan. Nais ko muna magpaabot ng pasasalamat sa COP po ng Caloocan. Siyempre kay DDDO, kay DD of course, no? Kay Police Major Arnold M. Gonzales, ang Chief ng Mobile Patrol Unit Caloocan. Thank you for the, alam mo na, yung pag-aalaga sa atin. Ano? Siyempre, batang-bata daw ang mga kasama ko ngayon, mga anak ko na, no? Police Corporal Michael Angelo R. Balane. Minamarder apelido. Patrolman John Ivan S. Espalyardo. At ang pangalang babae pero lalaking lalaki, si Police Captain Michelle Alcantara, ang Supply and Finance ng Caloocan City Police Station. Siyempre, nalulungkot man tayo at namimiss natin. Of course, thank you very much sa aking nakaraang mga kasama, ang Valenzuela City Police Station COP. Ako pa, Valenzuela City Police Station, Police Lieutenant Colonel Asuncion, sa ating pilot. PSSD Molina, PSSD Ferrer, PSSD Villanueva, and PSSD Lael. We have 19 minutes after 12 o'clock and this time, atin pong ihatid ang balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Eastern Police District. Mula sa ating PNN EPD Police Reporter, mula kay Patrolwoman Jenny May Dolor. Sa pagtatapos ng taong 2023, ang Eastern Police District ay patuloy pa rin ang pagbibigay tulong at saya sa ating mga kababayan dito sa Metro East sa pamamagitan ng simultaneous community outreach program na paabot ng ating mga kapulisan mula sa 4 na himpilan ng pulisya ng EPD, ang Pasig, Mandaluyong, Marikina at San Juan, maging ang EPD Mobile Force Battalion, ang mga food packs, libreng pagkain at mga groceries na magagamit ng ating mga kababayan sa pagsalubong ng taong 2024. Hindi matatawaran ang sayang makikita sa mga mukha ng mga nakatanggap ng munting regalo at lubos ang pasasalamat ng mga mamamayan dahil sa ganitong paraan napapaabot natin sa ating kapwa na ang mga kapulisan ay handang magbigay ng serbisyong walang kapalit. Layunin ng programa na maipagpatuloy ang magandang relasyon ng komunidad sa kapulisan at mabigyang ngiti ang mga labi ng mamamayan dahil kung tayo'y magtutulungan, maunlad na bayan na may ligtas at mapayapang pamayanan ang ating matatamasa. Samantala, dumako naman tayo sa naging operasyon ng EPD. 240,000 halaga ng shabu nasabat sa bypass operation ng EPD. Drug suspect Timbo. Sa ikinasang drug bypass operation ng mga tauhan ng District Drug Enforcement Unit, kulungan ang kinabagsakan ng drug suspect matapos mahulog sa pain ng mga operatiba sa Barangay Manggahan, Pasig City. Ang suspect kinilalang si alias Cesar, 36 anyos at residente sa nasabing lugar kung saan siya naaresto matapos itong mabilhan ng hinihinalang shabu ng operatibang nagpanggap na buyer. Nakuha mula sa suspect ang 6 na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 50 grams at may standard drug price na 340,000 pesos. Isang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money at 6 na pirasong 1,000 peso bill na budal money. Nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect na kasalukuyang nasa kustodiya na ng Pasig PNP at ang mga nakumpiskang ebidensya ay naisumite na sa EPD Forensic Unit para sa kaukulang eksaminasyon at disposisyon. At yan po ang mga naging kaganapan dito sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Jenny Midolor. Okay, maraming salamat kay Patrolwoman Jenny May Dolor.
Siyempre, sa ating public service, thank you very much for taking good care of us. Sa mga public service po natin, karaniwan po ay biktima ng mga panloloko concerning, of course, the LTFRB. Thank you very much sa office ni Chairman Guadis, of course. Lalo higit po sa Executive Director, Attorney Bob Page. Gayon din po sa Chief Legal, Attorney Eric Valero. And everyone there sa legal office po, thank you very much for extending your helping hand. And to other government agencies, also with PCSO, thank you very much. Siyempre, sabi nga sa pagtatapos ng taon, magagandang alaala, yung ating magagandang alaala, may mga napasaya tayong mga tao. Maraming salamat po. Happy viewing, magandang tanghali kay Ma'am Kath Kapili. And this time, bago natin isalang yung ating guest, nais po naming mag-alay ng awitin ng pangkaarawan. Taos-puso po mula po sa pamilya ng Lingkod ng Bayan Kaagapay ng Mamamayan, headed by our author, the author, Police Colonel Benliner Kapili. This is our offering ng kanta po ng Happy Birthday. We all wish you happy birthday. We hope that you will stay as jolly as Happy birthday sa District Director po ng Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito G. Gapas. Happy birthday, Didi. Happy birthday, sir. Happy birthday sa District Director ng Eastern Police Yeah. District, Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asueta. Happy birthday, Didi EPD. Once again, sir, happy birthday po. Tignan mo naman, sabay. Hindi, magkaiba sila ng petsa. But this is the only time that we could extend Yes, our greetings also. At maraming salamat po sa pagsisilbi sa sambayanang Pilipino. Oh, what a lovely day. 'Cause it's So once again, happy birthday, District Director, Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito Gapas, District Director, Eastern Police District, Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asueta. And siyempre, yung traslasyon, yun, may isa pa tayo nga pagkakaabalahan. Come January 9, pero napakapalad ng ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Happy New Year also, isang manigo at masaganang bagong taon sa atin pong lahat. Buksan natin ang taon nang ay may pag-asa, may pananalig, may pananampalataya at may pagmamahal sa puso. Ang ating pong panauhin ngayon ay punong-puno ng pagmamahal sa puso at malasakit sa kapwa. Yan din ang tatak ng DDDO ng NPD, Police Colonel Benliner Kapili. Model of integrity, courage, and accountability. Puso't diwa, Born in Manila, proud pure-blooded Bicolano, tataya. attended college at Christ the King Mission Seminary with a degree of AB Philosophy. Ang iwanan kay hinding-hindi. But destiny took its course and fate leads him to PNPA. ng aking He is a proud member of PNPA Patnubay Class 95. hangin.
In 1999, he graduated from NBI Academy. Ikaw ay maaglahi. In 1999, he graduated from NBI Academy. In 1995 to 2002, he is with the elite PNP staff as junior police officer, harnesses capabilities, trained in commando training, scuba diving, search and rescue, explosive ordnance. Previous member of PACER, Anti-Crime Emergency Response, trained in hostage negotiation by UK Scotland Yard Police. Terrorist crime scene investigation training by FBI Federal Bureau of Investigation. Served in 2 peacekeeping missions of United Nations, 2 years in Ivory Coast, West Africa, 1 year Darfur, Sudan, East Africa. He earned various and numerous awards. Finished his master's degree in criminal justice at Philippine College of Criminology in 2016. Served as regional chief of the Regional Investigation and Detection Unit 5 of CIDG. Previous COP Pasig City, PD Negros Oriental PPO. Served as Chief of Staff IMEC. Deputy Director IG Intelligence Group. Previous Chief of Staff of SAF. And later, he was assigned as the Deputy Director Special Action Force, where he earned the coveted star rank. He assumes the District Director of the Northern Police District. Being relatively familiar with his AOR, he bowed to his constant communication with Kamanaba local government executives, harmonize law enforcement effort against all forms of criminalities, and fight against illegal drugs. A bemedaled officer with vast experience in investigation, intelligence, and operations, and a sterling reputation of integrity and professionalism. An intellect leader who values triumph over fame. A certified Batang Kankalu. We have with us and we are honored to be with him. Taus-puso po ang aming pagpapasalamat sa pagbubukas po ng taong ito kasama ng inyong lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. With us is the District Director of Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito G. Gapas. Magandang tanghali po sa inyo, Didi. Magandang tanghali po at Flory, at mga sa ating co-host at sa lahat ng mga nakikinig ng ating programa. Medyo sa technical natin medyo madilim yung ni Didi. PIO, paki-check po yung lightnings ni Didi, madilim. Anyway, bago ko pa batiin yung aking co-anchor Didi, tayo muna ay mag-i-station break, engineer. Okay, we will be back. Music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWBL. Okay, ang tumpak na oras, 30 minuto, makalipas ang ika-12 ng tanghali. Ang tumpak na oras na yan ay handog sa atin ng Tuburan Coffee. Okay, partner, Didi, with me is Police Major Darius Agmalio, PIO, Eastern Police District. Bumati ka muna kasi marami tayong kukumustahin kay Didi at congratulations, Siyempre, first and foremost, congratulations sa lahat ng ating mga kapulisan. Sabi nga ni PIO, ni Chief PNP, yung occasion was generally peaceful actually. A little incident na connected doon, pero it's just a little of it, So generally speaking, sabi nga peaceful. Okay. Batiin mo si Didi. Didi, belated happy birthday pala. Sir, welcome po again sa Lingkod ng Bayan ng ating program. And of course, Happy New Year, sir, and happy birthday po.
Thank you very much. Thank you very much. And Happy New Year din sa inyo at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Oo, Didi, magkasunuran pala kayo, Didi, ng APD, no? Mm. Okay, Magkasunod ng birthday nga, yes. Oo nga. Anyway, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Tulad po ng nabanggit ko kanina, Didi, would like to congratulate the entire authorities, the Philippine National Police, of course, dito po sa katatapos lamang na naglalakihang okasyon. So meanwhile, nais muna nating kumustahin from Didi's end, yung previous accomplishments, Didi, during the 2023 ika nga, yung ating crime rate, crime incident, crime solve, everything, Didi. Bago tayo pumunta sa 5 focus agenda ng ating Chief PNP. Didi? Well, thank you very much, Lori. I'm happy to announce that dito sa ating area sa Kamanaba, our crime situation has greatly improved. Our index crime is down by 13.10%. Ito po ay isang malaking pagbaba sa index crime po natin sa panahong ito. At hindi lang po ito 13% so sa buong Kamanaba, kundi nakaranas tayo ng lahat ng pagbaba sa lahat ng city na nasasakupan. So Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, lahat po sa ngayon ay nakitaan ng pagbaba ng index crime. Sa pangkalahatan din naman, nag-improve naman ang ating crime clearance efficiency at ganun din naman ang crime solution efficiency ng almost 2%. Kaya po masasabi natin na nag-improve po ang ating crime situation dito sa ating area sa Kamanaba. Sa atin naman pong anti-illegal gambling operations, tayo po ay nagtalaga ng 5,748 na arrested person at more than 1 million bet money confiscated sa taong ito. Ito po ay nagre-represent po ng 39.46% sa ating anti-illegal gambling operation. So nag-improve po ang ating accomplishment ng 39.46% sa taong ito. Sa campaign naman against sa loose firearms, meron po tayong 304 arrested person at 317 confiscated firearms. Ang accomplishment po nito ay nagre-represent po ng increase sa ating pong kampanya, ating accomplishment sa loose firearms ng 30.04%. Sa campaign naman po sa illegal drugs, tayo po ay nakaranas ng kaunting pagbaba sa number ng naaresto ngayong taon na ito, numbering to 2,504 personnel in 1,610 operations. However, yung amount na nakumpiska natin sa taong ito ay 589,269 grams of shabu, and this represent a 1,346 increase sa percentage po natin ng mga nasabushis. So masabi po natin na napakalaki po ng natanggal natin shabu sa lansangan sa pagkakataon nito at may tuturing natin pong isa pong success ang ating operation po sa anti-illegal drugs dito sa Kamanaba. Sa wanted person naman po, tayo po ay meron ngayong 2,285 na total number of arrested persons sa mga most wanted, 10 most wanted with reward, and other wanted person. Ito po ay napakaganda pong accomplishment na pinagtuunan natin pansin lalo na ngayong fourth quarter ng ating taon. Go ahead, Didi. Opo. Sa atin naman pong sa ating operations dito sa ating katatapos na celebration ng Yuletide season, sa monitoring po natin ng mga insidente, masasabi po natin na isa lang po yung atin pong insidente na merong stray bullet. Pero ito ay
fortunately naman po, hindi naman po ito nag-result into death, hindi ito naging fatal. Ito po injury sa leg dito sa Caloocan, dagat-dagatan. Pero unfortunately din, 86 po yung injuries na naitala natin na related sa firecrackers and pyrotechnics. Pero ito pong nangyari pong itong mga injuries na ito, kung ibabangga po natin sa data naman po ng operations na ginawa natin sa pagkukumpiska ng illegal firecrackers and pyrotechnic, masasabi natin na malayo kasi maganda naman po yung ating output. Over 24,913 firecrackers and pyrotechnics were confiscated. This amounts to more than 250,000 pesos na halaga ng mga pyrotechnic. At ang masasabi natin dito, sa pagkakataon na ito, sa Caloocan, Malabon, Navotas, pinagbawal po ang pagbebenta ng firecrackers. Kaya marami tayong nakuha din naman ng mga pinagbabawal. Only Valenzuela City has allowed yung selling of firecrackers. So ibig sabihin po ito, nangyari po yung mga pagbebenta o pagbili ng mga ating mga kababayan dito sa Kamanaba, nanggagaling pa po ito sa iba't ibang lugar outside the area. Maaaring bumili sila sa Bulacan, dito lang ginamit sa Caloocan, na nagresulta naman ng 86 nga po na injury ng firecrackers. Sana po ay kami nananawagan, gamitin na rin namin itong pagkakataon nito para manawagan sa ating mga kababayan na iwasan na next time yung paggamit ng mga paputok dahil ito po ay nakakasugat, nakakadisgrasya po ng ating mga kababayan. Okay. Congratulations dahil a little bit lower yung figures na binabanggit ni Didi, lalo higit yung victim of stray bullet na kung saan ay akala nga natin ay totally maidideklara na walang biktima, pero may ilan-ilan talaga. Sabi nga nila nakakalungkot dahil yung mga nabibiktima, Didi, ay talaga namang walang kinalaman like one of the victims is a senior citizen wherein nagpapahinga lang sa kanyang beranda at ito'y tinamaan ng ligaw na bala. So siguro sooner Didi tuluyan na siguro nga magkakaroon ng ng batas kaugnay dito sa paputok na to dahil talaga namang nagkaroon sa inyong area of responsibility, Didi, we will concentrate muna po dito sa ating katatapos lamang na bagong taon, partner, sa inyo po bang area, nagkaroon po ba ng isang lugar, Didi, na yung fireworks display na maaaring napuntahan ng mga tao? Actually, dito sa Caloocan, wala tayong organized na pyrotechnic display. Ito pong mga pagpapaputok ay ginawa po ng pag-celebrate, ginagawa sa kanilang mga bahay at communities. Ang makikita lang natin dito siguro, yung data ng mga hindi naman nag-allowed ng mga pagbibenta ng firecrackers like total ban sa Caloocan, Malabon, and Navotas. Pero kahit na total ban yung pagbibenta doon, makikita natin na Lumulusot pa rin. Meron pa rin mga nadidisgrasya. Marami nga dito, galing pa sa Caloocan, kung saan total ban nga. Di ba? Samantalang dun sa Valenzuela na allowed yung pagbibenta, walang reported. 9 lang yung injury sa kanya, konti lang, 9 lang. Kumpara dun sa 59 ng Caloocan City. So, masasabi natin dito initially na walang kinalaman yung pagto-total ban sa isang lugar dun sa mga injuries na nararanasan natin, na itatala natin. Siguro maaaring pag-isipan ito ng ating mga kinaukulan kung ano ang mga may papanukalang batas kaukol dito, kagaya nga ng nasabi niyo, Ate Flory. Para kasing para kasing ang hirap-hirap talaga
sorry, to say these words, but parang ang hirap-hirap sundin kung yung pinagbabawal, parang ang hirap-hirap, parang ang dali lang i-violate, no? Kalakaran na kasi talaga yung wala talagang nagsisisi sa una, no? Pero congratulations Team EPD. Nalulungkot tayo kasi there was even parang ilang taon lang yung bata na naputulan ng kamay, Anyway, partner, and dito sa nabanggit ni Didi kanina, kaugnay dito sa anti-illegal drugs campaign na Didi, na kung saan ay not to totally eradicate them, but with the accomplishments ay talaga namang nababawasan yung nasa lansangan, nababawasan yung nasa market. So, yung continuous campaign po, we know the expertise of the District Director of Northern Police District ayon sa kanyang profile, an investigation and intelligence operations, konti na lang. Napansin ko kanina yung illegal drugs campaign nila, illegal drugs operations nila ay mataas yung nasa sakote nila. No, partner, baka meron kang gustong kumustahin kay Didi. Yes, ma'am. Kanina pa ako curious sir, no? Ayan na naman, dito po nagtatanong sa ko. background po ninyo. Yung background ni Oo. Didi, oo. So, nandito po yung sabi niya, model of integrity and accountability. And isa pa, missionary AB philosophy pala si sir. Ano ba naman sir yung motivation nyo at kayo po ay nag-shift dito sa public service na bilang isang police officer, sir? Para maglingkod sa ating bayan po. Well, nung ako'y pumapasok sa academy para mag-join ng cadetship program para maging alagad ng batas, well, masabi ko na puti naman yung sutana ko nung araw tapos yung gila puti din. So naisip ko na wala naman din pinagbago. Nagpalit lang ng design ng uniforme. Basically, yung pinapasok ko sa seminary nun, buhay ng paglilingkod. Ganon din naman yan sa pinasok natin dito sa PNP, sa public service. Buhay din dito ng paglilingkod sa ating mga kababayan. Kaya sabi nung nag-interview sa akin nga noon, don't you see any contradiction? You are transferring from sacred to profane. Sabi ko, hindi ko makakalimutan yung interview niya kasi from sacred to profane daw yung aking pinupuntahan. Pero ang sabi ko is there is one common denominator and that is service. So pareho lang sa serbisyo publiko yan. Ako, tinutuklas mo na naman yung sikreto. Sabi ni Didi kanina, from sacred to, transferring from what? Didi, come again? From sacred to profane daw Pero alam niyo mga kababayan, alam ko naman everybody would be, the attention would be called once na binasa ko yung kanyang Kasi nga from sacred, he was once sacred because siya po ay seminarista, Tapos pinasok niya ito and magugulat ka naman sa naging expertise ni Didi, He is expert sa intelligence, expert sa investigation, expert sa operation. Talagang kumbaga, yung total decision ni PD, transforming from being a seminarista, tapos sabi nga from sacred to profane, naging parang action man siya dito. Pero ito po yung profesyon na isinama din ni Didi yung puso, yung puso ng isang maglilingkod sa simbahan ay isinama niya. Kaya I could claim it na we are very fortunate having officers like him, of course, dahil sabi ko nga tulad ni DDDO, kapag may malasakit ka sa tao, mararamdaman mo rin kung paano mo napagbabago at kung paano sinusuklian ng katapatan ang kanilang serbisyo. Okay, we have 45 minutes after 12 o'clock. Ang programang ito ay handog sa atin ng Tuburan Coffee. Okay, balikan natin si Didi,
Yun, may natutunan from sacred Ayun. to profane. May natutunan ka? Yes po. Okay. And this time, Didi, alam natin na dadalawang araw pa lang ang pinapasok natin for the year 2024. And digit sa lahat, dala-dala pa rin natin ang ating 5 focus agenda ng ating Chief PNP, of course, no? Which is we will start from the aggressive and honest law enforcement, of course. Kumustahin natin si Didi kung ano yung kanya mga plano naman this 2024 involving the 5 focus agenda of our Chief PNP, Didi. Well, sa aggressive na pagpapatupad, pag-i-enforce ng batas na isang unang tinututukan ng ating mahal na Chief PNP, sa taon nito, paigtingin namin yung pagpapatupad ng mga ordinansa natin. Nakita namin naging epektibo itong ginawa natin ito na pagbibigay ng emphasis sa mga enforcement ng mga ordinansa. Kaya nga natutuwa kami ngayon dahil sa pagpasok ng bare months na traditionally ang ni-expect natin ay tumataas ang index crime natin, kami natutuwa na instead na tumaas yung ating index crime sa bare months, ito'y bumaba ng 15.22%. At ito ay kikredit namin dito sa ating ginawang pagpapaigting ng enforcement natin sa mga ordinansa. Kaya ito'y nakikita namin na dapat ipagpatuloy at mas lalo pang paigtingin pa sa tulong, of course, ito ng mga local government units natin, yung mga enforcers din natin from the local government unit na siyang nagpapatupad nitong mga ordinansa sa ating kalsada, sa ating mga community. Nakikita po natin kasi na once ang isang lugar ay nakikitaan ng masipag, sustained, patuloy na pagpapatupad ng batas, ito po yung mabisang preventive approach. Kasi natural kung ang kriminal ang gustong maging kriminal o ang sino mang gustong gumawa ng krimen, nakikita niya na sa isang lugar wala namang ginagawang pagpapatupad ng batas, ibig sabihin nun, hindi siya madaling mahuli doon. Sa pag-iisip ng isang kriminal, pag nakikita niyang may mga nanguhuli, kahit pa yan pa ay simpleng ordinansa lang yan, na di-discourage siyang gumawa ng krimen sa area na yan. Kasi ibig sabihin nun, madali siyang mahuli. And base din sa ating pakikipag-usap, partner, no? Alam mo, Didi, thankful po ang ating mga kababayan with yung mainit na kampanya ng ating kapulisan, ang police visibility. No? Sabi nga nila may mga kaibahan pa yun, yung visibility, visible, and whatever is that. Napakalaking bagay po yung visible ang ating mga kapulisan. Nahahadlangan yung ay supposed to be, no, na maaaring gawin ng dito Ate Flory, gusto naming lagpasan yung idea, yung konsepto ng police visibility na yan o police presence. Kung sa akin nga lang dapat wag na natin gamitin yan, police presence na yan kasi ang dapat natin pagtuunan, kagaya ng experience namin, is yung enforcement. Ang pulis ay dapat nag-i-enforce ng batas. Pag nag-enforce naman siya, siguradong visible siya. Wala naman nag-i-enforce na invisible na pulis. Hindi natin kailangan yung visibility ng pulis. Ang kailangan natin is enforcement. Kailangan ma-engage ang community, maramdaman nila na nag-i-enforce ang mga pulis natin at ang iba pang mga ahensya ng gobyerno, lokal na gobyerno, na nag-i-enforce ang kanilang mga ordinansa sa pamagitan nito, nakaka-apekto sa isipan ng mga gustong maging kriminal na mahirap gumawa ng krimen sa lugar na to dahil nakikitang nag-i-enforce. Na-encourage sila sa mga lugar na walang ginagawang enforcement, lalo na sa mga enforcement ng mga ordinansa, lokal na ordinansa. Kasi, natural, mas gusto kong
gumawa ng krimen dun sa maliit ang tsansa na ako'y mahuhuli. Kung walang nanguhuli dyan, therefore, very good yan para sa isang kriminal o sa isang gagawa ng krimen dahil hindi siya mahuhuli. Yan lang naman ang isang bagay na inaayawan ng mga gagawa ng krimen. Of course, yung tsansang sila ay mahuhuli. Kaya pag walang enforcement, parang parang matabang lupa na sagana sa abono at sa tubig na tumutubo ang halaman o tumutubo ang damo o ang kriminalidad kung walang enforcement na ginagawa sa isang lugar. Ayun, sabi nga ni Didi, parang aksyon. Dapat aksyon. Di ba, Didi, no? Opo. Pag visible lang, lagi na lang visible yung pulis natin. Makikita niyo yan, nagte-text yan. Tawag doon yung Mobile Legend. Visible yung pulis pero nagmo-Mobile Legend pala o kaya nag-Candy Crush. Hindi yun ang kailangan natin. Ang kailangan natin, nag-i-enforce. Sigurado akong visible yan pag nag-enforce yan ng batas. Kaya doon kami nagpo-focus. Ang binibilang namin ngayon is amount of enforcement na ginawa ng kanyang pulis. Hindi yung amount o yung time na inilagi niya lang sa kalsada. Okay, congratulations our team in NPD, no, noble profession and disciplined partner of the community under the strong and compassionate leadership of Police Brigadier General Rizalito Gapas. So, di ba? Ganda ng message. Oo nga, ang ganda na message, no? From William Wallace. Okay, we have 5 minutes before 1 o'clock. Kasama pa rin po natin ang butihing District Director ng Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito Gapas. So, partner, no, tama yung kasi marami din talagang complaint, Oo nga, nandun, actually, in fact, in the area of Eastern, there was an incident na merong mobile doon. Nagkataon, may dumaan na mamamayan. Meron na nga tayong text, no? Nakita, yung police nasa loob nga siya, bukas yung aircon, tulog. Pero the EPD acted on that, no? Yan na yung nung unang panahon pa, partner. Mabubuko na naman edad eh. Okay, balikan natin si Didi. Partner, baka may gusto kang itanong kay Didi kasi ako ang nais kong kumustahin kay Didi. Didi, it's a bit quite alarming, no? Na karamihan po sa mga kriminalidad na ginagawa ngayon o isinasagawa ay gamit ang social media. So, ika nga bahagi po ng programa ng ating kapulisan, of course, ay lalo pang paigtingin at ika nga lalo pang gawing, parang not necessarily priority, pero quite alarming. Didi, ano po ang masasabi nyo dito at bahagi pa rin po ng inyong mga plano for this 2024, yung pong ating mga, yung mga crimes committed using the social media. Yes, Ate Flory, totoo yun na karamihan sa mga maraming na tayong naitatala na mga krimen na ginagamit kang social media or yung internet. Ang kailangan namin ditong gawin ngayon sa nakikita namin ay palakasin yung ating investigative capability sa pag-handle ng mga cybercrime. Nakikipagtulungan tayo sa ibang ahensya ng gobyerno para mabigyan kami ng mga competency training with regards to this. Pero nakikita rin namin na ang isang maaring pagtulungan ng ating mga lokal na gobyerno, LGUs, is yung sa parte naman ng mga equipment na pwede natin na dapat mayroon ang ating mga kapulisan sa pag-iimbestiga ng mga cybercrime. Yung ating pong kampanya sa pag-imporma sa mga tao, kung paano sila makakaiwas sa mga nagsasamantala o nambibiktima using internet and social media, ay nagpapatuloy po ito. Pero sa paglaban sa mga ito, kailangan po talaga natin ng mga masusipang pag-aaral. At yan po ang pinagpupukusan natin ngayon sa PNP, hindi lang dito sa Kamanaba,
na ma-improve yung ating investigative capability. That's why we will be having some programs para somehow matulungan ang ating mga kapulisan na mag-improve sila sa cybercrime investigation. Okay, partner, mukhang meron kang nais kumustahin Yes, ma'am. kay Didi. Go ahead. Opo. Continuation din po sa the Chief PNP po 5 focus agenda po niya. Ano-ano po ba yung mga programs ng Northern Police District para mas lalo pang mapataas ng moral and welfare ng ating personnel, sir? Well, kagaya nung nasabi ko dito pa nung una na yung moral and welfare ng ating mga kapulisan ay ini-enhance natin, kumbaga binibigyan natin ng pansin sa pamamagitan ng mga skills enhancement na ating mga programa. Kasi kapag ang pulis natin ay mataas yung level ng skill, yan yung mga nagpoprotekta sa kanya para hindi siya madisgrasya, para hindi siya makasuhan later on. Kaya po dito, yung unarmed tactics, ginagawa na po natin yan. Pinapaturuan natin sila ng arnis, firearm proficiency. Ganon din naman, of course, sa pang-opisina. Gusto natin tumaas yung kanilang quality, pati yung English proficiency and writing. Ginagawa na po natin dito yan. At of course, yung investigative enhancement natin sa investigative proficiency natin. Meron din tayo ditong tinatawag na C3DP program o yung aming Continuing Character and Competency Development Program. Ito po ay naglalayon na siguraduhin ang ating mga kapulisan dito sa Kamanaba na well-informed, adept, and abreast sa mga provision ng ating POP or operational procedures natin. Kasama din dito yung character building, of course. At sinama na rin namin dito yung kanilang psychological and mental health sa training na ito. Sa pamamagitan nito, ma-ensure natin na pag lumabas sila, alam nila yung ginagawa nila, alam nila yung mga regulasyon na ginagawa, at na-address natin yung kanilang mental health. Sigurado tayong maganda ang kanilang mga disposisyon sa buhay habang sila ay nagtatrabaho. And we believe na sa pamamagitan dito na-express natin yung ating malasakit sa moral ng ating mga kapulisan dito sa Kamanaba. Bukod pa dito, in-address din natin sa moral nila yung motorcycle safety. Marami sa ating mga kapulisan ang gumagamit ng motor sa pagpasok at sa opisina at pag-uwi sa kanilang mga tahanan. Kaya sa tulong ng ating mga kaibigan sa motorcycle riding communities, tayo po ay nakapaggawa na ng 2 sessions ng seminar on motorcycle safety sa pamamagitan ng MCAPS at ang PCAMP. Ito ay mga national movement po, organizations ng motorcycle enthusiasts na tumutulong po sa atin para mabigyan ng kaukulang kaalaman ang ating mga kapulisan sa motorcycle riding at sa safety motorcycle riding para masiguro natin ang ating mga kapulisan ay makakaiwas sa disgrasya at makakauwi sa kanilang mga tahanan in one piece. So ito rin po ay isang bahagi ng ating pag-ensure na yung ating welfare and well-being of ating mga kapulisan ay nabibigyan natin ng kaukulang pagtingin. Okay, nais din natin kumustahin. Meron ka pang may sinasabi si Didi? Dagdag ko na rin to, Didi, no? Isa po sa kung inyo natatandaan, nung kayo ay aming makadaupang palad, you shared with us, no, kung gaano kaganda yung inyong programa, reaching out to the community. So this time, nais nating muling kumustahin po sa inyo yung mga ongoing na mga programs na isinasagawa niyo po dito po sa ating community engagement. Didi? As I have said, dito sa area na to ng community engagement, ang community engagement namin is expressed in our rationalized patrol plan where the coordinating instruction
is for our police officers to personally introduce themselves sa community, not by their surname, but their nicknames. So, tinitingnan yan ng ating mga red teams kung ang ating mga kapulisan ay tunay na nag-i-engage, nakikipag-usap at nakikilala ng ating mga kababayan sa kalsada at sa mga establishment by their nicknames. Minarapat po natin ganito kasi naniniwala tayo na hindi kailanman magbibigay ng tiwala, ng respeto ang sino man sa ating mga mamayan kung hindi nila kilala ang taong kanilang irerespeto. Ang ating kapulisan ay tao muna ito bago ito pulis. Ano po? Tao muna bago ito pulis. Kaya dapat makilala sila bilang sila ng ating mga kababayan para magkaroon ng mas malawak na pagkakataong respetuhin sila as a person muna. Oo nga. Hindi kailanman nire-respeto ng isang tao yung taong hindi niya kilala. Kaya dapat yung ating community engagement dito sa amin sa Kamanaba ay ine-express namin sa pamamagitan nito na kailangan kilala ng ating mga kababayan ang pulis. Kaya dapat ang pulis ang magpakilala sa mga ating mga kababayan ng kanilang sarili. Pinagdidiinan natin ito sa ating programang Rationalized Patrol Planning para masiguro natin na umaangat ang pagkakilala ng ating mga kababayan sa ating mga kapulisan. And I'm very sure na pag nakilala nila ang person behind the uniform, ay magkakaroon sila ng mas malaking tsansa na respetuhin ang taong ito na nagkataong pulis. Okay, partner? Yes sir, continuation din lang na sir. Na yung background nyo sir, naging COP pala kayo ng Pasig sir. So nabasa ko sir with your, of course yung information sir, meron pala kayong nabuo dito na force multiplier dito sa Pasig. Nagagawa rin ba sa Northern ito sir, yung Patnubay community engagement nyo dati sir? Actually, yung Patnubay Support Group of Pasig na ginawa ko dyan, still existing dyan sa Pasig na yun, na ginagamit ng Drug Council. Ayan na isang grupo ng mga individuals na once in their life ay naging addict, nagkaroon ng experience na gumamit ng bawal na droga. Pinili ko yan ng matagal na ilang buwan kong pinili yung mga yan at siniguro ko na yung 10 na volunteers noon ay mga success stories na sa kanilang buhay. Yung 10 na yan na bumubuo ng PSPG, na karamihan ay mga pastor na rin, ay pinatraining natin sa isang institusyon. 4 na araw, 4 na gabi silang in-house sa isang institusyon, rehabilitation center actually, at tinuruan sila kung paano mag-facilitate ng small group discussion. Ang nakikipag-discussion diyan sa Pasig ng nagpo-process ng mga pinagdaanan ng mga addict, ng mga surrenders diyan sa Pasig, ay itong grupo na ito na base sa ating paniniwala na walang ibang pagtitiwalaan yung mga nalululong sa droga. Wala po sila ibang pakikinggan, kundi yung mga dati rin tao na nagkaroon na ng experience ito. Dati ng addict, dating nalulong sa droga, na ngayon ay nagbago na. At ang ginagawa namin dito sa PSGP noon ay walang pulis na nakikinig sa usapan ng mga it's really a conversation, a small group discussion between them and the facilitator na napagtiwalaan nila. Sa pamagitan nitong grupo na to, nakapagtala sila, kamiting ko lang sila nung isang araw dito sa aking opisina. Actually, nung birthday ko, pumisita yung mga leaders yan sa akin. At nireport nila na marami nang naidokumento silang mga success stories. Hindi lang nung individual na hinandle nila or kinausap nila, kundi pati na yung mga pamilya nito. Kaya ako'y natutuwa na sila mismo, yung grupo ng PSGP, ang nagre-report sa akin na
successful na pagbabago ng ilang mga individual. Sabi ko nung nagsimula kami noong araw niyan, kahit isang kaluluwa lang ang maligtas natin dito, masaya na ako. Pero marami na silang nire-report sa akin ngayon na mga success stories na din. At nagbo-volunteer na rin bilang mga facilitator at part ng PSGP. Yun nga lang, siyempre, it will mean funds and time pa. Well, kung tatanungin mo kung ginagawa namin dito yan sa Kamanaba ngayon, I wish magagawa ko din dito sa Kamanaba yan. Magagawa din. Pero hindi madali yan eh. It takes time. Kailangan ng mga volunteers, ng mga tao. Yung makapagsabi ka lang na, hey, dati akong addict, gusto akong maging volunteer dyan. Para tulungan din yung mga taong nalululong din sa ngayon. Mahirap po makakita ng taong gano'n, hindi basta-basta po mag-volunteer. Oo nga naman. Takes time. Tsaka syempre, Didi, yung credibility ng tao, no? If he's really, no, nandun na siya sa punto talaga na na open to share and give lessons to those na ay gustong talikuran ang nasabing Oo nga po, pero at saka napakaganda po nung programa na yun. Kung di siya maganda, siguro wala na yan. Tapos na yung programa na yan dyan sa Pasig. Pero until now, it persists. Kahit wala na ako dyan sa Pasig. Kaya natutuwa po ako dahil patuloy sila nakakatulong. At yung mga nakausap nila ng mga dating drug dependents, ay kasama na nila sa kanilang mga simbahan kasi kasama pati pamilya. Pati pamilya, hindi lang yung individual mismo na kinausap nila kasi talagang napakahalaga na sa isang taong gustong magbago po, kailangan dito talaga yung malakas na suporta ng pamilya. Pag hindi na suportahan to ng pamilya, mahirap pong magbago. Di ba? May kanta yung gusto kong bumait pero di ko magawa. Kasi yung sa paligid niya, hindi nagbabago. Ganun pa rin eh. So kahit may mga nakita tayo na ilang beses nang pumasok sa rehab, magaling na. Pero pagdating sa pamilya, dahil hindi na suportahan ng pagtanggap ng pamilya, babalik na naman uli doon sa dating gawi. So, sana, I wish magawa ko pa rin yan dito. Pero, yun nga, nasa process pa lang ako ng paghanap ng mga individual na pwedeng maging volunteers din. Nagbo-volunteer nga sa akin yung grupo dyan sa Pasig na sila din ang magte-training dito sa makukuha nating volunteers dito. Hopefully makakuha tayo ng volunteers in the near future para ma-replicate namin yung programa dyan sa Pasig dito sa Kamanaba. And we are crossing our fingers sa katuparan ng adhikain na yon dahil magandang naidudulot sa ating kapwa. Okay. Sabi ko sa iyo ang igsinong oras no. Umabot na tayo sa ating oras na we are giving our district director ng Northern Police District the 5 minutes para po sa kanyang parting message. So, congratulations once again. Happy birthday muna. Congratulations on the previous years of accomplishments and the forthcoming plans and programs pa po na isa sa katuparan ng inyong tanggapan. With this, isang inspirasyon ang District Director ng Northern Police District. Ngayon po ay amin naman pong hihilingin ang inyo pong mensahe, ang parting message ng butihing District Director ng Northern Police District. Well, thank you, Ate Flori, sa pagkakataon na ito na naibigay niyo sa amin para maihayag din namin ang aming programa. Last December po, last month, kami po ay nakapag-organisa ng mga vendors group dito sa Kamanaba. Lahat ng cities po dito ay meron na po ngayong council na sinasabi ng mga vendors. Ito po ay aming pamamaraan, unang-una para mag-engage sa community. Pangalawa is para ma-empower sila at maging isang organisadong grupo para mapadali po ang aming pagpupulis. Dahil kung sila ay organisado, yung kaayusan, yung advokasya namin sa kaayusan at advokasya nila sa kaayusan din sa lipunan habang sila nagagawa ng kanilang hanapbuhay ay mabigyan natin ng may angat natin, ma-emphasize natin. Nagawa po natin yan last month. Ang susunod po namin balak gawin
yung riding communities naman po dito sa Kamanaba. So as what I did dyan sa Pasig, nagawa natin yung P-Camp. Yung P-Camp is Pasig City Anti-Motorcycle Riding Patrol. Later on, yung Pasig City naging Philippine community na yon, naging national movement na sila, naging national organization sila ng iba't ibang clubs all over the Philippines. Meron na silang mga branches or chapters in the northern and southern part of the country na nagsimula dito sa Pasig. Yan din ang gusto natin buuhin dito kasi naniniwala tayo na napakalaking parte na po ng ating lipunan yung paggamit ng motorsiklo. At pag hindi ito na-organize, malaki po itong malaking part po ng enforcement namin yung ginagawa dito. Kung ma-organize man lang sana sila, medyo gagaang yung pag-enforce natin ng batas tungkol sa mga motorcycle sector at may po-focus natin sa iba yung ating mga efforts. That's why kung ma-organize ito, they themselves can police their ranks, masisiguro tayo na rehistrado, mayroong lisensya, at nanunumpa, natutupad sa batas trapiko. Ito yung malaking bagay na pong kagandahan po sa atin. Kaya po sa mga susunod na buwan, yan po yung aming isa sa mga way forward. Of course, yung enforcement ng mga ordinances at pangatlo is yung ating investigative capabilities. Pagtutuunan pa rin namin ng pansin yung investigative efficiency natin lalo na sa cybercrime at sa iba pang mga krimen. Nakikita natin na kailangan talagang mas may magagaling tayo aral at well-informed at well-abreast sa mga situation ng mga investigador para ma-serve natin yung justice na kailangan na maibigay sa mga kababayan nating nabibiktima ng krimen. Prevention po ang isa sa gusto naming sa lahat ng ito, sa lahat ng ginagawa namin ito, ang gusto namin pagtuunan po talagang mensahe ay yung paigtingin ang aming prevention sa krimen. Kaya po makakaasa po ang ating mga kababayan sa Kamanaba na ang kapulisan niyo po yung nagtatrabaho para po sa inyong kaligtasan. Maraming salamat po at Happy New Year po sa inyong lahat. Okay. Maraming salamat po mula po taos sa puso na pasasalamat ng ang inyong lingkod ng bayan. Police Brigadier General Rizalito G. Gapas, District Director, Northern Police District. Gusto na, Dati Glory, mga 2 oras, kulang yung 1 oras mo eh. Okay, maraming salamat kay Didi. Tawag ako sa inyo, Didi, mamaya. Okay, umabot na tayo sa ating oras ng pagpapaalam. Magandang tanghali pala kay Assistant Secretary ng LTO, Attorney Vigor Mendoza, II. Partner, magpaalam ka na. Yes po, mula po sa kapulisan ng EPD at saka Northern, kami po ay handa magbigay ng serbisyong may malasakit, profesionalismo at respeto. Yan ang tatak ng Team EPD, Pamamarisan at Team NPD Kamanaba. Happy New Year po. Okay, maraming salamat sa aking pilots. Again, ito po ang inyong lingkod, Flory Gabitan. Magkarinigan po tayo muli sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Mula sa top-rated music station at